Miss, excuse me, question for you. Kayo po ba si Christine Deo ng Deo Gold Jewelry? Yes. Naku, Diyos ko, na-shock naman ako doon. Miss, nag-interview po kami ng mga successful people for the younger generation. Baka pwede po kayo ma-interview kahit sandali lang. Grabe, timely yung pag-ano mo ha. Kasi nagbe-break lang kami ng team ko. May mga konting meetings lang kami. Opo, ma'am. Pwede tayo umakyat. Actually, may viewing kami ngayon. Ay, meron po, ma'am. Yes, meron. Sige po, ma'am. Kahit doon na lang po. Opo. Sure. Sige. So, para po sa mga hindi nakakaalam, Miss Christine, ano po yung industry natin? Ay, nasa jewelry business kami, diamond industry. Diamond industry, no? Grabe. Gano'n na po tayo katagal sa industry? Actually, 19 years. Grabe, no? Half of my life. Nagbebenta na talaga ako ng mga jewelries. Bien tagal, ma'am. Almost 2 decades na. No? So, ano po yung pinakamalaking nabenta nating piece dito sa mga binibenta natin? Nako, sa-shock talaga kayo. Whooping 19 million talaga. 19 million pesos. History talaga yun ng Deo Gold. Grabe. So, anong item po ito, ma'am? 19 karat ring. Isang sing-sing lang siya. Yes. Pero ma'am, napapanood talaga namin kayo sa live selling. Tanong ko lang, ma'am, ano po yung pinakamalaking kinita natin sa isang live selling? Sige, ma'am. So, mga 22 million kami in 4 to 5 hours. Grabe, ma'am. 4 to 5 hours. Non-stop yun. Non-stop talaga ang mga madam nagmamay. Ma'am, so mga diamonds, yung mga binibenta natin. So, tanong ko lang, ma'am, magaling po ba tayo sa sales? Parang, hindi ba obvious? Di ba? Parang magaling tayo sa PR eh. Hindi naman magaling sa sales. Jolly person lang tayo. Pwede niyo po ba kami bigyan ng isang secret para maging magaling sa sales, para maging number 1 dito sa industry? Parang gigil ka lang all the time. Parang ikaw na ang bibili. Pagka nagbebenta kasi ako, parang feeling ko ako yung bumibili. Pag nabili yun ng madam ko, grabe yung kilig ko. Alam mo yung very natural, walang filter, yung kilig na kilig. Kasi nakuha ng madam ko, parang ganun. Ang gusto natin sabihin is dapat gusto rin natin bilhin yung product na binibenta natin para mas mabenta natin siya mas maayos. Ayan. So next question naman po, ma'am, galing po ba tayo sa pera? So. Bakit po, ma'am? Bakit? Yung father ko talaga is negosyante na talaga siya, but dried fish. Kasi taga Mindanao kami, Zamboanga City siya. So medyo okay ang life. 1 to 10 years old yon. So after 10, medyo nagkaroon sila ng konting problema with my mother. Yung negosyo talagang bumagsak. Mas mahirap pa sa daga. Mahirap pa sa daga. Sa naalala ko lang at age 10, literal na wala talagang makain. Namulat ako, gigising ako, maghahanap buhay ako. My first business is selling knickknacks. Age 10, syempre medyo gusto pa natin kumain ng mga chocolate na mga panahon na yun. Talaga yung uso dati, ma'am eh. Especially sa Mindanao. Tapos hindi ko siya pwedeng kainin. So at age 10 talaga, dun ko talaga na-realize na disiplinado na talaga ako. Kasi kailangan ko siya munang ibenta. Kasi kung kakainin ko, wala na akong pangbenta kinabukasan. So dun talaga ako nag-start. Ang nangyari, ma'am, hindi tayo gutom sa pera, no? Gutom tayo sa pagkain talaga. Literal. Yes. So ginagawa natin talaga to for survival siya. No? So at age 10, talaga medyo gutom ka pa. Pero maganda rin ata yun kasi naging advantage yung nagutom tayo ng maaga, diba? Oh yes. Yung mga anak ko ngayon, my gosh. Hindi na sila gutom, no? Sobra-sobra na. Privilege na yung anak natin. Pero syempre ang nanay is really 30 years na grinding. Ayun talaga yung objective natin, no? Na yung pamilya naman natin hindi maranasan yung hirap na naranasan natin dati. Pwede ko ba itanong kung ano yung pinakamabigat na challenge na na-experience nyo dito sa journey nyo sa pagbe-business? Yung na-scam, 2023 na. Malaki-laki na siya. 2 years ago lang, ma'am. Ano po nangyari dito? Naswindle ako ng mga friends ko. Magkano to, ma'am? 100 million po, ma'am. 100? Kasi may lending na din kami. Marami din sila. Mga friends mostly sa kanila. Hindi na sila nagbayad. Nanggigigil ako sa mga to. Sa tagal nyo na po sa industry at sa pagbe-business, tapos yung mga pinagdaanan pa po natin, ano po yung dahilan kung bakit hindi tayo tumigil at lagi nating pinupush tong business natin? No backup kasi. Tap on my shoulder all the time. Parang, Christine, you got this. Parang ganun. At saka ano lang, very lucky lang kasi yung industry na meron ako ngayon is passion ko siya. I feel tired, but I am motivated all day. So parang naging laro ko na siya every day. Pag nawala po sa atin lahat bukas at na-zero po tayo, sa tingin niyo po ba kaya po natin ibalik lahat? Kayang-kaya. Bakit po, ma'am? Parang yun sabi. Si Lord lang talaga to eh. Kasi wala nga kaming generational wealth. Wala talaga kaming backup. Very resilient tayo. Malaki nga yung rason kung bakit kailangan talagang bumangon. Marami din tayong mga tinutulungan, syempre. Isa din yung family, of course. Our kids, parents. Tsaka walang rason na hindi tayo makakabangon kasi wala tayong inaapakan eh. I truly believe on that. Pure good vibes lang. Oh, yes. No, talaga. Kasi happiness para makatulong din sa mga nakasandal sa atin. And of course, for the family as well. Diba? Last question na lang po, ma'am. Any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gusto mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin? Ang always namin sinasabi, do not do unto others what you don't want others do unto you. General rule yan, golden rule yan eh. Pero isa din talaga is consistency. Kasi hindi mo pwedeng gawin to ngayon tapos mag-i-expect ka na. Kasi business, 1 year, 5 years, wala ka pang result talaga yan. Dapat tanggalin mo talaga yung negative vibes mo. Kasi pagising mo, negative, parang wala talagang blessings eh. Tama yun, ma'am, no? Kung ano talaga yung hinahagis natin sa iba, yun din yung ihahagis natin pabalik, diba? Mas maganda na good lang tayo sa mga tao. Kahit sino, no? Para good yung balik talaga sa atin. So, you have a wonderful advice, Miss Christine. So, thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Pleasure to meet you.